Paano nga ba gumawa ng eye portrait? So, ito po, i-share ko sa inyo. Bali, wala po siyang pagkakaiba sa mga portrait na ginagawa natin. Ang pagkakaiba niya lang, yung portrait buong muka. Pero itong eye portrait, kinrap siya para yung mata lang yung kukunin natin o kung ano yung mga tatamaan dun sa rectangle na shape. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Bali, pag gumagawa ako ng eye portrait, kinukuha ko muna yung tamang size, kung saan part man ilalagay. Tsaka ako i-edit o ikakarap yung pinaka eye portrait kung ano yung size na babagay dun sa part na paglalagyan. Kagaya niyan, nandito tayo sa forearm. Bali, yung sukat ng forearm natin, yung shape, yung hugis, mapapansin nyo naman simula dun sa pinakababa, maliit siya tapos palapad hanggang taas. Ang gagawin natin, dapat iba-iba rin yung size niya simula dun sa maliit hanggang palaki din ng palaki. Kasi kung pantay-pantay yung gagawin natin, yung ibang eye portrait na gagawin natin, pwede siyang ma-deform. Kung halimbawa sobrang haba nung gagawin natin o sobrang laki, yayakap siya dun sa pinaka forearm natin. So mawawala na sa forma yung pinaka portrait, hindi na siya magiging kamuka. Kaya kailangan talaga sukatan muna natin tamang size yung ilalagay natin. Okay lang siguro kung liliit ng konti, basta ang importante wag sosobra, wag lalagpas kasi madideform talaga, mawawala sa forma yung mga eye portrait o portrait na ginagawa natin. So nakatapos na tayo ng isang eye portrait. Ang mga size naman ng needle na ginamit natin dito, gumamit tayo ng 3RL para sa mga detail sa kilay. 3RL lang po yung ginamit natin dyan, pati sa mata. Tapos gumamit tayo ng 9 Magnum para sa pagpapalambot pa ng mata na ginawa natin. Dinetail muna natin gamit yung 3RL. Tapos sisigundahan natin ng Magnum. Pwedeng mas maliit na Magnum, pwedeng mas malaking Magnum. Pero ako ang ginamit ko dito 9 Magnum. Kasi para sa akin, hindi ko makukuha yung lambot ng mata niya kung hindi ko papasadahan ng Magnum. Siguro pwede rin naman yung mga liner na ginagamit din natin o nung iba sa paggawa ng mga mata. Siguro kung kaya nilang gumawa ng mata na realistic gamit yung 3RL, pwede rin naman. Yun nga lang, medyo matagal. Ako kasi sanay na ako na pinapasadahan ko talaga ng Magnum yung bawat mata na ginagawa ko pag gumagawa ako ng portrait. Siguro, depende na lang din sa kasanayan mo o kung paano ka gumawa ng mga realistic na mata. Gamit yung liner lang o gamit yung liner and shader. Sa kilay, gumagamit din ako minsan ng Magnum pero dahan-dahan lang para makuha ko pa rin yung mga hibla nung kilay para makopya pa rin natin. Hindi yung sosolidan mo na gamit yung Magnum. Ang diskarte doon, parang naglaline na pasungkit yung hagod para, alam mo yung parang pointed yung dulo niya pagka humagod ka, hindi yung parang solid lang yung kilay. Kailangan mapapalabas mo pa rin yung mga hibla ng kilay para talagang magmukha realistic kung talagang realism ang gusto mong magawa. So yun, nakakadalawang eye portrait na tayo dito. Sa mga kulay naman na ginamit natin, gumamit tayo dyan ng dark brown, gumamit tayo ng brown, gumamit tayo ng sienna, gumamit tayo ng medium flesh tone, light flesh tone, medium skin tone, tsaka light skin tone. So itong hinahagod ko ngayon, light flesh tone po to. Bukod po kasi sa puti, ang pinanga-highlight ko rin minsan, gumagamit ako ng light flesh tone na may mix na puti. Minsan light flesh tone lang, minsan naman light skin tone na may mix ng puti. Minsan light skin tone lang. Depende po sa kinokopya nyo yan kung ano yung nakikita nyong kulay. Yun po yung susundin nyo para hindi po kayo malayo dun sa mga kulay na ginagawa nyo. Kailangan matuto rin tayo magbasa talaga ng reference na ginagaya natin para hindi po tayo naliligaw. Paggawa natin ng maayos, hindi man kamukhang kamuka, at least hindi malayo yung pagkakagawa natin. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana ay may nabahagi ako sa inyong maiksing kaalaman. Kaya don't forget to follow and share. Pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa atin lahat at maraming salamat.